Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Kamusta po ang lahat? Ito po, may kukomentuhan po tayo. Isang dating politiko at naging sekretary po rin ng DOJ. Ito po ay nakulong po ito sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. At ito po ay napakaraming anomalya na ginawa di umano nung ito po ay sekretary pa ng DOJ. At ito po ay tungkol sa droga, mga katambay. Ngayon po, nagmensahe po siya, itong senadora. Nagmensahe po sa mga Duterte at lalo kay dating Pangulong Duterte at talagang sinasabi niya ang ating dating Pangulong Duterte ay napakasama na Pangulo sa kanyang mga tinuran, mga katambay. Bago po natin pakinggan ang senadorang ito, mga katambay, nagpapasalamat po muli si Kamanong sa mga naagusto po ng ating maliit na channel, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at sa TikTok po, mga katambay. Ito po, umpisa na po natin. Bago natin umpisahan nga pala, nakalimutan ko, happy weekends. Ingatan nawa po, lalo po sa mga naglalakbay. At alam po natin na ngayon po talagang season at napaka-traffic. Di po ba? Ingatan nawa po, lalo po sa mga pagbalik at pag-uwi sa mga kanilang tahanan. Mga kabayan, ingatan nawa po. Ito po, pakinggan po natin ang senadora, ang dating senadora na nakulong. At saka po natin komentuhan, mga katambay. Alamak na EJ case. Palpak na war on drugs. Pagtukhang sa mahihirap na drug suspects. Pagpapatakas sa big-time drug lords. Pamamaslang sa mga aktivista, kawani ng media, pari, abogado, pati sa mga inosente at walang kalaban-laban na bata gaya ni Kian de los Santos. Pananakot sa media, pagpapasara sa ABS-CBN, pagsasampa ng kaso kay Maria Ressa, panggigipit at pagpapakulong sa mga kritiko. Exhibit A po, ang inyong lingkod. Pamimigay ng teritoryo sa China, pagturing sa tagumpay ng Pilipinas sa kaso sa West Philippine Sea bilang isa lang kapirasong papel na dapat ibasura. Kapabayaan sa pagtugon sa pandemya at sakuna. Pandarambong sa kaban ng bayan. Mahaba ang listahan nito. Pagtatanggol sa mga korap, pagtatakip sa anomalya ng family, at marami pang kabulastugan at panlilinlang ng rehimeng Duterte na dapat nang wakasan. Tama na. Sobra na. Panagutin si Duterte at iba pang umabusot, nagtraidor sa Pilipino at sa Pilipinas. Ayan po, mga katambay, ang napakagaling na senadora at sa lahat po ng kanya sinabi, puro po sa kanya, tumama. Lahat ng sinabi niyang paninira kay Pangulong Duterte, kay dating Pangulo. Dahil ni isa sa binanggit niya, walang kaso ang dating Pangulo sa batas at sa hustisya ng pamahalaan natin sa ating bansa. Wala pong kaso sa korte sa lahat ng sinabi niya, sa krimen, sa pagnanakaw, pandarambong. Wala, nada, puro sa kanya po tumama yun. Isa-isahin po natin, di ba, yung ini-issue niya na sinasabing talagang talamak ang droga at yung sinasabing palpak na war on drugs. Nalaman naman natin, naramdaman natin kung paano tumahimik ang ating mga barangay. Di po ba, mga katambay? 6 na taon na nakakapaglakad tayo ng ating mga barangay, ng ating syudad, ng ating mga anak, hindi na tayo kinakabahan. Ngayon po, sa panahon po ng bagong Pilipinas, di ba? Talamak na naman ang droga at ang mga kabataan ngayon. Nagrarayot na naman sa mga, sa mga barangay, sa mga syudad, di po ba? Ano po ang mas maganda nung panahon po ni Pangulong Duterte o panahon po ng bagong Pilipinas saka nung panahon po ni Pinoy? Dahil panahon po ni Pinoy ito. Ito po ay DOJ Secretary na natuklasan po na nagkaroon po di umano ng gawa ng droga noong panahon niya. At yun din po naging issue sa kanya. Kaya po siya nakulong at napakarami pong nagpatunay na siya po ang protector ng mga droga di umano sa mga kulungan. Hanggang ngayon po, hindi pa tapos ang kaso ni Laila de Lima na dating senador.
umuusad pa rin po. Nakapagpiyansa lang po siya dahil pinayagan po siya di umano sa bagong Pilipinas dito po sa administrasyong Marcos. At ngayon po ay yumayaw-yaw. Ano pa po? Yung Kikian. Si Kian po ay may kaso po ang mga pulis na involved po dyan. Kinasuhan po yan mga katambay. At hindi po isinama sa kaso si Pangulong Duterte dyan. Dating Pangulong Duterte, yan po mga pulis po ang naging involved po dyan. Dahil alam naman po natin, pagka war on drugs, di ba? Pag ikaw ay may dalang armas at lumalaban ka sa kapulisan, talagang madidisgrasya ka dahil kahit naman sinong pulis, kahit si Kamanong, pag nalagay ang panganib ni Kamanong doon sa mga masasama na high sa droga at talaga may mga dalang sandata, syempre, ipagtatanggol ni Kamanong ang kanyang sarili. Di ba? At isa pa, ano pa yung sinasabi? Parmally. Yung Parmally, mga katambay, ni walang kaso. Wala isinampang kaso itong senadora na ito na sinasabing protector ng korupsyon ang dating Pangulo. Ni walang kaso sa DOJ o Sandigan Bayan. Di ba? Pati sinasabing mga drug lord na pinawalan o pinalaya, wala rin. Nada. Nada. At wala sa posisyon ngayon ang Pangulong Duterte, ang dating Pangulo. Wala sa posisyon, walang power. Bakit hindi nyo sampahan ng damukal na kaso, Miss Laila de Lima, dating senadora? Sampahan mo. Hindi yung sa social media, sa media mo lang dinadala ang mga reklamo mo. Di ba mga katambay? Parang may mali. Ito po ay nagpapakilala at alam naman natin na sa susunod na taon ay halala na ng senador at ng mga congressman at ng mababang mga sangay ng ating gobyerno. Ito po ay ginagamit ng mga media na kaalyado nito, mga katambay, di umano, para ma-expose siya ulit at pag-usapan. Pero lahat ng kanyang pinagsasabi, tao na tayo nun. Alam na natin ang nangyari sa panahon ni Pangulong Duterte. Di ba? Wala. At sinasabi niya yung teritoryo. Hindi po kami bulag at tanga, senadora, dating senadora Laila de Lima. Sa panahon ni Pangulong Duterte, walang nakuhang teritoryo ang China. Walang naagaw. Sa panahon po ni Pinoy, napakarami. Doon po maraming naagaw at napasok na ang China at nakapagpagawa pa ng mga artificial na isla ang mga China sa panahon po ni Pinoy. At yung sinasabi niyong nanalo tayo, nakapirasong papel, sino po magpapatupad nun? Pilipinas. Mapapaalis ba natin ang China kahit nanalo tayo sa International Court? Sige nga, mga katambay. Sino magpapaalis doon? Wala naman enforcement yan. Di po ba? Kaya napakabigat po ng lahat ng ipinaratang kay Pangulong Duterte ni dating Senadora Laila de Lima. Puro kapalpakan lang po ito, walang katotohanan. Yun po'y paninira lamang sa tingin ni Kamanong, mga katambay. Di po ba? Sa dami na sinasabing korupsyon ni Pangulong Duterte, ni isa, wala siyang kaso sa DOJ, sa Sandigan Bayan, sa Korte ng Pilipinas, walang korupsyon. Di ba? Siya pa nga naghahamon. Ang dating Pangulong Duterte, hinahamon pa yung mga raten, mga bulok na konstitusyon sa Pilipinas. Di ba? Sinabi ni dating Pangulo, ang Kongreso at Senado, mga bulok na konstitusyon, na i-open ang book. Open the book. Di ba? Maglabas at magbigay ng mga resibo ng kanilang mga proyekto. Magmula nung sila'y naging congressman at senador. Di ba? At siya mismo, i-open niya rin ang kanyang libro. Magmula nung siya naging mayor at naging presidente. Tapos akusahan ni Laila de Lima na korap ang dating presidente. Siya open sa lahat. Baka nga siya, hindi niya i-open ang libro niya ni dating Senadora de Lima. Hindi niya i-open. Dahil baka siya rin ay di umano isa rin doon sa may tinatago na may mga extraordinary dahil naging senador po yan. Di ba ba? Nakatambay. Kaya hindi na bobo ang mga Pilipino at yung sinasabi pa niya na walang kakwenta-kwentang humawak ng pandemya, di ba? Ng COVID ang dating Pangulo. Baka kung hindi magaling at matinong presidente ang dating Pangulong Duterte, baka patay na po kayo ngayon, senadora. Patay na po kayo. Baka pati kayo hindi masaksakan kung iba naging presidente. Di ba ba? Tayo mahirap na bansa. Pero ang bansa natin,
hindi nalagay sa worst na bansa na napakaraming namatay. Samantalang bansang Amerika na doon nang galing at doon na imbento ang gamot para parmuksa sa COVID-19, sila ang pinakamaraming namatay, Senadora. Samantalang Pilipinas na walang naimbentong gamot, umangkat lang tayo ng gamot. Na-maintain natin ang mga Pilipinong namatay. Di ba? Dinaig pa tayo ng mga bansa, ng mga mayayamang bansa katulad ng Amerika na isang damo ka lang namatay. Hindi po kami bobo, Senadora. Parang kailan lang po yan. Ang ginawa ni Pangulong Duterte sa pandemic, di ba? Walang trabaho, hindi nagpa-function ng gobyerno. Ilang beses nagpamigay ng ayuda, di ba? Para maprotektahan ng mga Pilipino. Kasama ka na ron. Di ba? Dahil ikaw ay nasa kulungan. Naprotektahan ka rin. Nabigyan ka rin ng bakuna at pagkain. Kumakain ka ron. Di po ba mga katambay? Di ba? Binigyan tayo ng gamot na libre. Kahit yun ay inutang, nilibre po yun. Wala tayong binayaran ni singkong duling sa bakuna. At binigyan pa tayo ng pangsuporta habang hindi tayo nakakalabas ng bahay. Di ba? Meron tayong ayuda na binigay ng dating presidente, sinasabi mo napakasamang presidente na si Pangulong Duterte. Di ba? Kaya hiyang-hiya naman tayo mga kabayan. Hiyang-hiya tayo mga katambay dito sa senadora ito. Ano ang credential nito na maipagmamalaki niya ikumpara mo kay Pangulong Duterte? Di ba? Ito di umano na nagpayaman at ginamit ang kanyang posisyon bilang DOJ Secretary na magkaroon ng factory ng droga sa kulungan. O ito na wala man lang kakaso-kaso. Wala man lang kakaso-kaso ito. At anomalya, si Pangulong Duterte, wala. Kahit isa, wala sila isinampa. Maliban lang sa isang sinampa na wala kakwenta-kwenta ni Franz Castro na makabayang black na siya raw pinagbabantaan ng kanyang buhay. Di ba? Na wala rin nangyari. Di ba mga katambay? Kaya kung paniniwalaan nyo ito, bobo na lang ang maniniwala rito mga katambay sa dating Senadora Laila de Lima dahil sinasabi nila ito, sagana sa saba ito. Sabi nila, di umano. At ito'y mahilig sa saging, lalo pagka saba. Di ba? Napakaraming issue po nito. Di ba? Na ikumpara mo kay Pangulong Duterte. Ito po kung uungkatin nyo po ang mga issue po nito. Ito po nangagaw pa ng asawa, di umano, di ba? Nangagaw pa ng asawa, di umano, di ba? At siya umamin sa isang media noong mga panahon na yun, di umano, di ba? Kasi kumpara mo rito sa Pangulong Duterte, na siya lang ang tangi kaisa-isang presidente, ibinangon ng Pilipinas, di ba? Nagkaroon ng nagdigdidad ang Pilipinas, nirespeto ng buong mundo ang Pilipinas sa panahon niya, na dati walang kakwenta-kwenta sa international. Sa panahon niya lang, nakilala ulit ang Pilipinas. Di po ba mga katambay? Nirespeto ang Pangulo ng Pilipinas sa panahon ni Pangulong Duterte, nirerespeto tayo. Di ba? Isang salita niya lang, di ba? Katulad ng mga OFW natin, naprotektahan ni Pangulong Duterte ang OFW natin sa buong mundo. Di ba? Katulad sa bandang Middle East, kinakawawa ang ating mga OFW. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Pag nangyari pa yan, subukan yung mangyari ulit na apihin ang OFW na kababayan natin. Hindi na namin kayo bibigyan ng manggagawang Pilipino sa bansa nyo. Di ba? Ano nangyari sa part ng Middle East? Nataranta sila. Di ba? Kinakatulong nyo na ang aming kababayan, tapos papatayin nyo pa. Di ba? History yan. Di ba? Napakaraming nagawa. Pati sa mga OFW natin, nabigyan niya na isang one-stop shop. Parang nandun na lahat, di ba? At lahat na bago niya. Pati mga passport natin, di ba? Humaba na, malisensya natin, at napakarami pang iba. Yung ba ang sinasabi mong Pangulong wala kakwenta-kwenta, Laila de Lima, ikumpara mo sa Pangulo mong Aquino at isama na natin ang Pangulong BBBM. Ano pa wala pa nagagawa ang BBBM maliban lang sa puro pangako at puro plano pa lang. Di mo ba? Ikumpara mo rito sa 6 na taon. Halos hindi na magkasya sa ulo ni Kamanong ang managawa nito ni dating Pangulong Duterte sa dami. Di ba? Sa lahat nayayos niya. Pati sandatahang lakas na modelo niya, di ba? Sa kanyang panahon pa lang, nagkaroon tayo ng mga bagong equipments sa mga pangdepensa natin, di ba? Sa mahabang panahon. Kaya napakarami pa mga katabay na hindi na magkasya sa utak ni Kamanong sa dami. Pero kay Laila de Lima,
sa dami, wala akong maalala na gawang matino ito sa bansa natin. Wala akong maalala. Maliban lang doon sa saging na saba. Di ba? At nagkaroon, yung naalala ko, saging na saba. At yung nagkaroon ng plantation o planta sa kulungan ng droga. Yun ang naalala ni Kamanong. Legacy nito, mga katambay. Kaya, yan lang po mga katamay. Kung kayo po ay merong komento at nalalaman pa sa mga legacy ng dating senadora, i-komento nyo po. Diba? Hindi po masama magkomento, mga katamay. Malaya po ang ating bansa sa mga komento katulad ni Kamanong. Yun lang po mga katambay. Ang komento ni Kamanong sa nagbabalik na naman at ginagamit pa ang dating Pangulong Duterte para siya makabalik sa pwesto di umano, mga katambay. Yun lang po mga katambay. Si Kamanong, nag-iiwan po maging matalino na po tayo sa pagpili ng mga politiko natin. Di ba? Mahirap na. Nakita po natin yung binigyan natin isang damukal na tiwala at boto. Ano po ang nangyayari sa atin? Pinangakuan lang po tayo. Puro pangako po. Una-una yung bigas na pangarap. Naging pangarap na lang po. Bigas pa lang yun. Di ba? Kaya maging matalino na po tayo. Darating po ang halalan next year. Be smart na po sa pagpili. Napakahirap po magsisi tayo sa huli. Di ba mga tambay? Katulad yan. May nakaamba pang giyera sa ating bansa. Kaya po mga tambay, tiis-tiis lang po. Si Kamanong po, nag-iwan po palagi. Ipaglaban natin ang ating bansa. Ipaglaban natin, hinding-hindi sa giyera, mga tambay. Sa paipag-usap. Tok, tok, tok. Tiis-tiis lang po. Makakabangon pa tayong muli. Paalam. Bye-bye.